Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa pagpapatuloy natin dun sa alamul jin wa syayatin, so tiyatalakay na natin yung mga paraan na pinipinsala ni Satanas ang mga tao. Na ang pangunahin niyang pamiminsala, syempre ang pagligaw sa kanila. Nasimulan na natin yung pagtalakay kung paanong si Satanas binabaligtad niya ang katotohanan. Yung tama, pinagmumukha niyang mali, at ang mali, pinagmumukha niyang tama. Ngayon, sumunod na bahagi, sinasabi, dinudulot ni Satanas ang al-i'radu amma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallama fi kalib at-taqlid. Si Satanas, dinudulot niya na suwayin ng tao ang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang mga dahilan. Ang tinutukoy dito na pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, hindi tinatanggap ng tao ang sunnah o hindi tinatanggap ng tao ang mga katuruan na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama yung mga paniniwala, mga gawaing pagsamba, mga pang-araw-araw na mga gawain na tukoy sa sunnah, ang gabay sa mga ito kung paano natin gagawin. Pero, nagagawa ni Satanas na talikuran ng tao ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa katwiran na mas dapat nilang sundin ang mga tao. Lalong-lalo na yung paggaya sa kanilang mga pinuno, paggaya sa kanilang mga kababayan, paggaya sa kanilang mga kinagisnan. At ang shirk na ginagawa ng mga tao, ang pangunahin na kinakatwiran ng mga tao sa shirk, na ginagawa nila ito dahil ito na yung natagpuan nila sa kanilang mga ninuno. So madalas maririnig niyo sa mga, kapag nagdadakwa kayo, yung mga tao, sasabihin nila, ayaw nilang iwan daw ang relihiyon ng kanilang mga ninuno. Na sinasabi nila ito bilang pangangatwiran na lang. Kasi sa totoo niyan, sa maraming pagkakataon, ang mga tao, hindi naman nananatili sa kung anuman bagay naroon ng kanilang mga ninuno. Iniiwan nila bandang huli ang kanilang mga ninuno. Umaalis sila sa lugar nila. Pero bakit kapag relihiyon ng pinag-uusapan, ayaw nilang iwan ng relihiyon ng kanilang mga ninuno? Pero sa ibang bagay, tinatablan nila yung kanilang mga ninuno. Yun nga, umaalis sila sa lugar nila, magtatrabaho sa Maynila, iwan nila yung probinsya, iwan nila yung paraan ng pananamit ng kanilang mga ninuno. Yung ninuno nila nakabahag, ngayon sila nakapantalon na. Pero pagdating sa relihiyon, katwiran nila, gusto nilang manatili sa relihiyon ng kanilang mga ninuno. At actually, bagay yun na sinasabi lang nila. Bagay yun na sinasabi lang nila para lang mapangatwiranan na ayaw nilang tanggapin ang Islam. Actually, nang namatay nga si Abu Talib, ito yung kanyang sinabi. Bal ala millati Abdul Muttalib. Mamamatay daw siya sa relihiyon ni Abdul Muttalib. Samantalang naroon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinihimok siya na magsyahada, na yun nga kapag magsyahada siya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangangatwiran siya kay Allah para kay Abu Talib sa araw ng paghuhukom sa bisa ng kanyang syahada. Pero nga, hindi ito tinanggap ni Abu Talib at mas pinili niyang mamatay sa relihiyon ni Abdul Muttalib. At actually, sinasabi pa nga sa ibang mga ulat na ayaw daw niya na yakapin ng relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ayaw niya napipintasan siya ng mga tao. Na tumalikod siya sa relihiyon ng kanyang ninuno, si Abdul Muttalib at ng kanilang mga iba pang mga ninuno. At ito ay, kumbaga, kung sa mga pananalita,
ito ang pinaka-battle, walang kwenta na pananalita, walang katuturad na katwiran. Nagugustuhin mo na manatili ka na lang sa relihiyon ng iyong mga ninuno. Yung mga tao na nagsasabi ng ganito, eto na, si Satanas din ang nagdulot sa kanila na magkaroon ng ganitong mga paniniwala. Kasi ang tao, katulad nga ng binabanggit ko, maraming pagkakataon na sinuway ng tao ang kanilang mga ninuno. Umaalis sila sa lugar nila, hindi sila nananamit na katulad ng kanilang mga ninuno. Hindi na sila nagsasalita sa wika ng kanilang mga ninuno. Pero pagdating sa relihiyon, ipinangangatwiran nila na kailangan nilang manatili sa relihiyon ng kanilang mga ninuno. So ganito yun. Ito yung sinasabi rito na dinudulot ni Satanas na layuan ng tao ang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa paggaya sa mga tao. Ang instrumento kung bakit nila nagagawa na suwayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang paggaya sa mga tao. Ano ba ang pinakamahalagang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabuuan nito, sa buod nito? Ang Islam. Sa tinatalikuran ng tao, ang Islam sa katwiran ng pagsunod sa kanilang mga ninuno. Ito isa pang kalahatan ng mga tao. Pero maaari din namang mangyayari ito sa Muslim. Mangyayari ito sa Muslim. Sa anyo ng sa katuparan nila sa mga gawaing bidaah, mga gawaing idinagdag lang sa relihiyon. Pag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal Mi'raj, Nisfu Sha'ban, at iba't iba pang mga selebrasyon na wala namang batayan sa Islam, sinasabi nila, ginagawa nila ito o ipinagdiriwang nila ito dahil ginagawa raw ito ng kanilang mga lolo, lola. Ito nang inabutan namin sa Mindanao, ito nang inabutan namin sa mga ninuno namin. So, ganun din ang katwiran nila. Pagsunod sa ninuno. Samantalang yung mga ninuno nila, meron namang ibang ginagawa, hindi naman nila sinusunod. Yung mga ninuno nila noon, nag-jihad. Ang mga ninuno nila, hindi nagpapaloko sa kupar. Ang mga ninuno nila, nagpapahalaga sa relihiyon, kumbaga. Sila ang relihiyon nila ngayon, hindi na lang kumain ng baboy. Ganun na lang ang relihiyon sa marami sa mga Muslim ngayon. Para sa kanila, ang Islam ay ang hindi pagkain ng baboy. Kaya may kita ka Muslim, nakikipag-inuman sa kupar. Pero pag liempo yung pulutan, magwawala. Sasabihin niya, gago kayo, wala kayong konsiderasyon. Alam niyo, Muslim ako, bibigyan niyo ako ng liempo. So, walang kwentang katwiran yun na ganoon. Na sasabihin nila, ginagawa nila yung mga bidaa dahil yun ang inabutan nila sa kanilang mga ninuno. Pero bakit yung ibang ginagawa ng kanilang mga ninuno na magsala, magpasting, hindi nila ginagawa? Pero pagdating sa mga bidaa, yun ay kanilang pinangahawakan, ganun din si Satanas ang maaring pangunahin sa nagdulot nito sa kanila. Pero syempre, ulitin nga natin, walang magagawa si Satanas na pagliligaw sa mga tao liban na lamang sa dinulot talaga ni Allah na mailigaw nga ni Satanas kasi siya ay karapat-dapat na maligaw. Ang tanging inililigaw ni Allah ay ang karapat-dapat sa pagkaligaw. Kasi nga nakikilala nga tayo ni Allah. Bago pa man tayo likhain ni Allah, di ba sa qadar, sa kanyang kaalaman, alam na ni Allah kung anong gagawin natin. Alam na ni Allah kung anong magiging resulta ng ating mga gagawin. At kung meron mang hindi mangyayari, alam ni Allah kung ano yun. Kahit hindi pa yun mangyari, kung sakaling mangyayari yun, alam ni Allah kung anong magiging resulta ng mga bagay na yun. Kaya, bago pa man tayo likhain ni Allah, 50,000 years bago pa niya simulan na likhain ang mga nilikha, alam na ni Allah kung sino sa atin na magiging matuwid. At gagabayan niya, inshallah, sa bisa ng kanyang kaalaman. At alam niya kung sino ang karapat-dapat na maligaw sa bisa rin ng kanyang kaalaman. Kaya napakahalaga nung pag-unawa natin sa qadar na ito ay merong 4 na haligi. Una, ang kaalaman ni Allah, at sa mga nalaman ni Allah, magpapatupad siya ng mga bagay na gugustuhin niya na ipatupad. At mula sa mga ito, sa mga ipapatupad niya na ito, itatala niya na ito sa Allahul Mahfud, ang pangatlong rukun ng qadar. At pang-4 na rukun, yung pagkakalikha.
Nandito tayo ngayon, nilikha ni Allah, para na lang tuparin kung ano ang itinakda na ni Allah. Nang sa gayon, hindi makakapangatwiran ng tao o sino man na mahatulan siya dahil lang sa nangyari sa kaalaman ni Allah na hindi naman niya physical na ginawa. So nandito yung tao, physical niyang gagawin ang kung ano man ang nalaman na ni Allah o pinahintulutan ni Allah at naitala na ni Allah. So itong mga tao na ito, naililigaw sila ni Satanas dahil karapat-dapat sila sa pagkaligaw. At ito yung paraan ni Satanas dito na maling-mali ito. Natatalikuran ng tao ang Islam o tatalikuran ng tao ang sunna ni Propeta Muhammad SAW sa katwiran na gusto niyang sundin ng kanyang mga ninuno. Maling-mali ito na katwiran. Pero ito ay nagmumukhang tama kahit ito ay mali dahil sa pagliligaw ni Satanas. Gayun din, kabilang doon sa, kumbaga, nagiging dahilan, natatalikuran ng tao ang Islam o tatalikuran niya ang sunnah ni Propeta Muhammad SAW. Binabanggit ko ito kasi ibig ko sabihin sa pagtalikod sa Islam, tinatakwil niya yung Islam. Na ayaw niya mag-Muslim, mananatili siya sa kufur, o kaya Muslim na, nasa Islam na, pero babalik sa kufur, magbumurtad, o Muslim na pero ayaw niyang sundin ang sunnah, mas gusto niyang sundin ang bid'ah. Ang unang dahilan doon, yung paniniwala nila na susundin nila yung mga tao, lalong-lalo na yung kanilang mga ninuno. Pero syempre, maaari rin mangyayari, wal iktifa'u biqawli man huwa a'lama minhum. Ikakatwiran nila, natatalikuran nila ang Islam, hindi nila susundin ang Islam, kumbaga hindi sila papasok sa Islam, dahil depende na lang sila doon sa sinasabi ng kanilang mga pinuno na itinuturing nila na mas marunong sa kanila, lalong-lalo na pinunong panrelihiyon. Sa mga tao, kapag halimbawa magdadakwa ka sa kanila, ikakatwiran nila, ito yung sinasabi ng pari namin, ito yung sinasabi ng pastor. Pero hindi na sila nagkaroon ng sarili nila na pasya o desisyon. Kumbaga, nag-iisip na lang talaga sila ng ikakatwiran para hindi nila tanggapin ang da'wa patungo sa Islam. Kahit hindi pa sila sumasang-ayon sa mga pari. May mga taong ganyan. Alam mo na taliwas siya sa mga pari. Hindi nga yun nagsisimba eh. Naranasan nyo na yung magdada'wa kayo sa tao. Alam nyo hindi yun nagsisimba. Alam nyo hindi relihiyoso. Pero nung inaanyayahan nyo na sa Islam, bigla namang sagrado katoliko. Diba? Sabihin niya, sagrado katoliko ako, hindi ko pwedeng mag-Muslim. Dito na ako mamamatay sa relihiyon ng aking mga ninuno. Pero katotohanan niyan, hindi naman siya totoong katoliko. BKL, pwede pa. Alam niyo yung BKL? Yung mga katoliko na papasok lang ng simbahan 3 beses sa buong buhay nila. Binyag, kasal, at libing. Yun lang. Pero pag dinadakwahan mo na, bigla ng sagrado katoliko. At naniniwala siya bigla sa Santo Papa. Naniniwala sa mga himala. Naniniwala sa mga apostol. At kung kani-kanino pa. Pinapangatwiran na lang nila. So ito yung tinutukoy dito na, kumbaga, pinapangatwiranan nila na hindi sila susunod sa gabay dahil ito yung sabi nung mas maalam sa kanila. At syempre, kabilang din sa mga pagliligaw ni Satanas, natatalikuran ng tao ang Islam, kumbaga, o ang sunnah ni Propeta Muhammad SAW, an-nifaqu wal-idhanu fi dinillahi fi kalibil akli al-maishi alladhi yandariju bihi al-abdu bainan nas. So dudulutin ni Satanas na yung mga tao nga itatalikod sa sunnah dahil sa, kumbaga, tinatanim niya sa kanila yung pagiging ipokrito. Yung pagiging ipokrito at kumbaga sila ay hindi kumakapit ng mahigpit sa relihiyon dahil sa meron silang mga pinangahawakan na mga, kumbaga, kaalaman na not necessarily Islamiko. Kumbaga pamimiloso po, mga kaalaman sa pamimiloso po na ginagamit nilang katwiran
para hindi tuluyang tanggapin ng Islam. At nangyayari ito kahit sa mga Muslim, hindi lang sa mga kuffar na tumatanggi sa da'wah. Merong mga Muslim, mahuhusay silang mga tuwiran kung bakit hindi nila tinatanggap ang pagpapahaba ng balbas bilang halimbawa. May mga Muslim, gagaling sila mga tuwiran, bakit hindi nila maiwanan yung mga bisyo? Halimbawa yung paninigarilyo, hindi nila maiwan kasi kakatwiran nila ang paninigarilyo daw, ang sigarilyo daw ay makruh lang, hindi haram. So biruin niyo yan, walang alam yun sa Islam na kahit na ano, pero pag sa usapin ng pagsunod sa sunnah, nagagawa niyang pangatwiranan na ginagawa niya ang haram sa pamagitan ng mga argumento sa fiqh. So bigla siya naging faqih para lang ipagtanggol yung bisyo niya na paninigarilyo. Pero sa ibang bagay, wala siyang pakialam, wala siyang alam. Hindi nga niya alam siguro kung ano yung rukun, wajib at sunnah sa sala. Pero pagdating sa sigarilyo, meron siyang mga dalil, ang dami. Alam niya bigla yung kiyas, sabi niya, makruh lang ang sigarilyo kasi may kiyas dyan. Ang sigarilyo katulad yan ng bawang tsaka sibuyas na mabaho ang amoy. So, pero tanggap pa rin ang sala mo. Hindi naman yung pagiging tanggap ng sala ang nagiging dahilan ng usapin bakit nagkakaroon ng usapin sa sigarilyo. Yung pinsala sa katawan ng tao. Pero yung mga tao, bigla sila nagiging maalam para ipagtanggol yung kanilang mga bisyo. At yun nga, sabihin nila, pinakamatindi dito syempre yung mga munafik, yung mga nagpapanggap na Muslim. So meron sila mga pinangangatwiran sa kanilang mga ginagawa. Halimbawa niyan, yung mga munafik na lang ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagagawa nilang pangatwiranan yung kanilang mga ginagawa o yung kanilang ipinapakita na pagkamuhi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero kapag nasusukol sila, kaya na naman nilang pangatwiranan din na yung kanilang ginagawa ay hindi nila sinasadya. O, kumbaga, wala silang masamang intensyon. Yung katulad nga doon sa aya, sabi nga ni Allah, kapag yung mga munafik pinagtatawanan nila yung relihiyon ni Allah, sabi ni Allah, wala ta'tadiru, huwag na kayong mangangatwiran. Huwag na kayong mangangatwiran. Dahil, kumbaga, malinaw sa kanila yung pagtalikod sa sunnah at pag-ayaw sa relihiyon ni Allah. Pero yun nga, si Satanas, binubulungan na lang sila na magkaroon sila ng mga argumento. Siyempre, maaari ring ikakatwiran ng tao na lalayo siya sa sunnah upang makisalamuha sa mga tao. Kakatwiran ng tao, halimbawa, patuloy siyang nagsasabuhay ng riba, nagpapautang siya ng may patubo kasi gusto niyang tumulong sa mga tao. Biruin niya yan, kinakatwiran pa niya na yung kanyang pagpapautang na may patubo, pagtulong pa. Kumbaga, ganun na pinaganda ni Satanas sa kanya yung kanyang masamang gawa. Na yung riba, kamuhi-muhi yun kay Allah. Dapat kamuhi-muhi sa atin. Pero siya, nagmukha pa siyang bayani. Pinagmumukha niya yung sarili niya na bayani dahil sa katwiran na itinuro sa kanya ni Satanas na ang kanyang riba ay nakakatulong sa mga tao. Nakakatulong sa mga tao. Ngayon din, nagiging katwiran din ng mga tao sa pagtalikod sa sunnah, syempre yung kanilang mga kabuhayan, kanilang mga trabaho, na kumbaga nakokompromiso, nasasakripisyong relihiyon dahil sa kanilang mga ginagawa na pinapagandangan ni Satanas. So, halimbawa yung tao, di ba? Doon sa riba, lahat nga ng may kinalaman sa riba ay nagkakasala. Ultimo yung gwardiya ng bangko. Ultimo yung janitor ng bangko. Meron siyang pananagutan sa bagay niya. Kasi nandun ka, nagtataguyod ka ng instrumento ng pagsuway kay Allah. So, yung tao, sasabihin niya, ginagawa niya lang naman yun, kabuhayan lang naman, trabaho lang, walang personalan. Ang galing mga twiradong tao eh. Kung ayaw niyang sundin talaga si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya may ubusan ng katwiran. Pero nga yung mga katwiran na yun, wala nang saysay yun kay Allah. Kasi tayo, nilagay tayo ni Allah dito sa dunya para subukan kung sino sa atin na magiging mabuti sa ating mga gawa.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kung sino sa atin na magiging mabuti ang gawa. So, yung mga bagay na yun dapat iniiwasan. Halimbawa, sa alak din. Halimbawa, merong tao, nagtatrabaho siya. Yun nga, tulad ng sample ko dati, 7-Eleven, sabi niya, 7-Eleven naman ako nagtatrabaho. May alak nga doon eh. So, paano yun? May bibili ng alak. Black label. Tapos pag-abot po sa customer, thank you, come again. Di ka bagak. Di ba? Inanyayahan mo pa uli na bumalik yung lasenggo na bumili uli sa'yo ng alak. So lahat na may kinalaman sa riba, lahat may kinalaman sa alak, ganun din. Pero yun nga, mga tao, sabihin nila, napakahalaga talaga ng gabay. Kasi itong mga tao na ito, kung wala sa gabay, wala talaga. Wala talaga. May mga Muslim, matataas ang pinag-aralan. Pero nandun nagtatrabaho sa bangko. Nandun sa mga trabaho na nakokompromiso ang kanilang relihiyon. Ibig sabihin, wala sila sa gabay. Wala sila sa gabay. Siyempre, maaaring mangyari din na meron pa silang ibang mga trabaho na merong haram. Merong haram. Halimbawa, yung mga negosyo na merong pandurugas dito o panloloko, panlalamang sa kapwa, o kaya yung iba pang mga negosyo na maaring napipinsala yung karapatan ng tao sa kanilang iba't ibang mga karapatan, sa kanilang buhay, yaman, karangalan at iba pa. So yun ay mga trabaho na hindi dapat tinatangkilik ng Muslim. Kaya nga dito sa mundo, sabihin nila, yun yung isa sa mga kahulugan ng hadith eh. Yung ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ang dunya ay piitan, kulungan para sa mananampalataya, at ito ay parusa at ito ay paraiso para sa hindi mananampalataya. Ang dunya, piitan, kasi ibig sabihin nito, limitado lang yung magagawa natin dito sa mundo. Maraming bawal para sa ating kung tutuusin. Hindi katulad ng kuffar, malaya silang gagawin ang gusto nilang gawin. Kasi hindi naman sila sumusunod sa kung ano yung bawal, kung ano yung pinahintulutan. Gagawin lang nila yung gusto nila. Kaya nga, sabihin nila para sa Muslim, kung ang Muslim ay nakakaramdam na parang maliit ang mundo niya, actually, yun ay tanda pa nga inshallah na nasa tuwid kang landas. Kasi nararamdaman mo na hindi ka pwede kung saan-saan lang. Hindi ka pwede kung saan-saan. Wala kang trabaho. Tapos, namimili ka talaga ng papasukan mong trabaho na walang haram. Hindi ka basta-bastang papasok. Meron nga ako kilalang kontraktor na Muslim eh. Yung may nagpapagawa sa kanya ng bahay o building, nung nalaman niya na yung ipapatayo pala, gagawing beer house, tinanggihan niya talaga. Tinanggihan niya na itayo yung building. Binitawan niya. Sinabihan niyo may-ari, pagawa mo na lang sa ibang kontraktor. So ayaw niya talaga magkaroon ng kinalaman doon. Napakalaking project nun kung tutuusin. Pero nga ayaw niya magkaroon ng ganong kinalaman. So ganito rin tayo dapat. So tayo hindi natin ipagpapalit yung kabilang buhay sa kaunting makakamit natin sa mga bagay-bagay na mayroong pagkamuhi ni Allah. Silbaw, yung building na yun, tatanggapin nyo, kikita siya ng 10 million doon. Sabihin natin, 10 million, kikitain niya doon. Ikapalit naman nun yung pagkamuhi ni Allah. Kasi alam na niya, umpisa pa lang nagagawing beer house yun, tapos tatayo pa niya, mahirap. Huwag niyang ipagpapalit yung, kumbaga yung kaligtasan sa impyerno sa 10 milyon. Yung 10 milyon, sandali lang yan mauubos dito sa mundo eh. Kung ano ka, kumbaga mabisyo ka, o kahit hindi ka pa mabisyo kung ano ka, halimbawa yung pamumuhay mo talaga, marangya. Kuryente pa lang, magkano yung binabayaran ng mayayaman sa kuryente, buwan-buwan? Minimum 20,000 sa dami ng aircon nila. O sa gasolina, krudo, sa sasakyan nila, halimbawa, tatakbo yung sasakyan nila araw-araw. 2,000 yun, 2,000 pesos araw-araw. Yung 10 milyon mo na yun, na kitain mo dun, wala yun, mauubos din agad yun. Sa ganoong uri ng pamumuhay. Kung magtiis ka lang ng konti, meron ka namang ibang pwedeng kontratahin kahit maliliit. Kung magtiis ka lang ng konti, mamamatay din naman tayo lahat, di ba?
O mamatay ka sa edad na 60 pero hindi ka naman kinamuhian ni Allah, o di makikinabang ka ng habang panahon sa paraiso, inshallah. Pero sa Satanas, yun nga, pinagmumukha niyang tama ang mali at ang mali ay pinagmumukha niyang tama. Yun nga, wabihadas sabil, kada iblis al-lain Adam alayhis salam. At sa ganitong paraan nga, nilinlang ni Satanas na isinumpa si Adam alayhis salam. Nilinlang niya, kumbaga, pinagmukhang maganda ni Satanas kay Adan ang pagsuway kay Allah. إذ زين له الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه. So pinaganda ni Satanas ang pagkain mula doon sa puno na ipinagbawal ni Allah sa kanya. Ni bawal ngang lapitan ito eh. Yung puno bawal itong lapitan. Yung puno doon sa paraiso na pinagbawalan sila ni Allah na lalapitan, paglapit lang bawal na. Pero nagawa pa ni Satanas na hindi lang sila lumapit, kumain pa sila doon sa puno na ipinagbawal ni Allah na lalapitan nila. So, ibig sabihin, napakatindi talaga ng ginawa ni Satanas sa kanila. Hindi lang sila basta-bastang pinasuway ni Allah, kumbaga pinasuway pa sila ng matinding pagsuway. Si Satanas pala, hindi lang sila pinasuway ni Satanas kay Allah, pinasuway pa sila ng matinding pagsuway kay Allah. Yun nga, فَمَا زَالَ بِهِ يَزْأَمُ لَهُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ. Yung Shajaratul Khuld, ito yung itinawag ni Satanas doon sa puno na yun. Na bakit sila pinagbabawalan ni Allah na lumapit doon sa puno? Kasi kapag kumain daw sila mula doon sa puno na yun, mabubuhay sila habang panahon. Yun ang pinangako sa kanila ni Satanas. At ganito rin ang maaring metaphor o paghahalintulad sa lahat ng panlilinlang ni Satanas sa tao dito sa mundo. Bawa sasabihin ni Satanas, sige magtrabaho ka dyan sa bangko, yayaman ka dyan. Hindi lang ikaw ang yayaman, pati mga anak mo yayaman. Pati mga apo mo, habang panahon, sila ay magiging mapagpasalamat sa iyo na pinayaman mo ang angkan nyo. Ayun nga yung nangyari. Nagtrabaho yung tao sa bangko, yung Muslim nagtrabaho sa bangko. Actually maraming Muslim nagtatrabaho sa bangko. Marami. So, napakahirap ng ganun. Mataas nga yung kalagayan niya, katungkulan niya doon. Pero sa mata ni Allah, ano naman ang magiging katungkulan niya o kalagayan niya? Na nando siya sa lugar na sinusuway si Allah. Ingay pinangako sa kanila ni Satanas o ipinayo sa kanila ni Satanas, وَأَنَّ الْأَقْلَ مِنْهُ يَجْعَلُهُ خَالِدًا فِي الْجَنَّةِ. Sa sinabi sa kanila ni Satanas, ng pagkain nila mula sa puno na yun ay magdudulot na mabuhay sila sa paraiso habang panahon. O malakan minal malaika. At sinabi pa ni Satanas sa kanila na kapag kumain sila doon, sila ay magiging anghel na kabilang sa mga anghel. Hatta ataahu, hanggang sa sinunod nilang dalawa, si Satanas, fakharaja minal jannah, at napalayas si Adan mula sa paraiso. Wandur ila awliya'i syaitan al-yawm kayfa yastakhdimuna hadas sabil fi idlalil ibad. Kaya tingnan nyo rin sa panahon natin ngayon kung paanong ang mga kampon ni Satanas na mga tao na kampon ni Satanas, kung paano sila ginagamit ni Satanas at paano nila ginagamit ang ganitong mga paraan para iligaw ang mga tao mula sa landas ni Allah. Fahadihi da'wat ila syuyu'iyya wal ishtirakiyya. So, halimbawa rito, yung paanyaya ng mga kampon ni Satanas patungo sa syuyu'iyya at ishtirakiyya. Yung syuyu'iyya, ito yung komunismo. At yung ishtirakiyya, ito yung socialism. Actually, magkapareho yun, pero magkaiba sila ng antas pagdating sa kung paanong pinapatakbo ang ekonomiya ng bansa. Doon sila mayroong pagkakaiba. Pero nabanggit ito ni Sheikh, kasi nga itong si Sheikh Rahimahullah, itong libro niya, sinulat niya ito 1990s. At marami nga sa mga Muslim ang nag-adapt
Noong panahon na yon, nag-adapt ng ideolohiya ng mga komunismo at sosyalista noong panahon na yon. Halimbawa niyan, yung iba't ibang mga political party sa iba't ibang mga bansang Muslim, sina Saddam Hussein, sina Gaddafi ng Libya, ang kanilang pinanghahawakan sa totoo lang, socialism at communism. Yung kanilang modelo ng pamamalakad sa ekonomiya. Na yun nga, maaring nagkaroon ng pakinabang pero syempre may sariling batas ang Islam. Bakit pa kukunin nila yung mga ganong mga ideolohiya pagdating sa pagpapatakbo ng kanilang mga bansa? So dito, nabanggit ito ni Sheikh kasi nga, kapag nailigaw ni Satanas ang pinuno, marami ring magagawang pinsala ang pinuno sa mga tao. Kaya nga para sa pinuno, ang maghangad ng gabay palagi. At syempre, para sa mga nasasakupan, mainam din ang magdua para sa pinuno. Mainam din ang magdua para sa pinuno. Kasi kung yung pinuno palpak, damay tayo lahat. Magdurusa tayong lahat. Pero kung ang pinuno matino, inshallah, makikinabang din ang lahat, inshallah. So, yung pinuno ang isa sa mga tinututukan ni Satanas na mailigaw dahil kapag nailigaw niya ito, ay magagawa niya ang marami ring pamiminsala sa mga tao dahil magbubukas ang maraming pinturin ng kasamaan, waliyad billah. So tutuloy natin ito inshallah. Kasi kung dito, nabanggitan natin yung pangkalahatan na iba't ibang pagliligaw ni Satanas na pinapaganda niya yung masama at pinapapangit niya yung tama. Dito naman sa sunod na bahagi, nababanggit na niya dito yung mga usapin na may kinalaman sa lipunan kasi bandang huli, kung sira ang lipunan, mas magtatagumpay si Satanas. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.